Ika-68 Kabanata. Awit ng Pagtatagumpay. Kumilos sana ang Diyos, at ikalat ang kanyang mga kaaway. Magsitakas na sana palayo, silang mga galit sa kanya. Itaboy sana sila ng Diyos, gaya ng usok na tinatangay ng hangin. Mamatay sana sa harapan niya ang mga masasama, gaya ng kandilang natutunaw sa apoy. Ngunit ang matutuwid ay sisigaw sa galak sa kanyang harapan. Awitan ninyo ang Diyos, awitan ninyo siya ng mga papuri. Purihin niyo siya na siyang may hawak sa mga ulap. Ang kanyang pangalan ay Panginoon. Magalak kayo sa kanyang harapan. Ang Diyos na tumatahan sa kanyang banal na templo ang nangangalaga sa mga ulila at tagapagtanggol ng mga byuda. Ibinibigay niya sa isang pamilya ang sinumang nag-iisa sa buhay. Pinalalaya rin niya ang mga binihag ng walang kasalanan, at binibigyan sila ng masaganang buhay. Ngunit ang mga suwail, sa mainit at tigang na lupa maninirahan. O Diyos, nang pangunahan niyo sa paglalakbay sa ilang ang inyong mga mamamayan, nayanig ang lupa at bumuhos ang ulan sa inyong harapan. O Diyos ng Israel na nagpahayag sa Sinai, nagpadala kayo ng masaganang ulan, at ang lupang tigang na ipinamanan niyo sa inyong mga mamamayan ay naginhawahan. Doon sila nanirahan, at sa inyong kagandahang loob ay binigyan niyo ang mga mahihirap ng kanilang mga pangangailangan. Panginoon, nagpadala kayo ng mensahe, at ito'y ibinalita ng maraming kababaihan. Nagsisitakas ang mga hari at ang kanilang mga hukbo. Ang mga naiwan nilang kayamanan ay pinaghati-hatian ng mga babae ng Israel. Kahit na ang mga tagapag-alaga ng hayop ay nakakuha ng mga naiwang bagay, gaya ng imahe ng kalapati, na ang mga pakpak ay nababalutan ng pilak, at ang dulo nito ay nababalutan ng purong ginto. Nang ikalat ng makapangyarihang Diyos ang mga haring iyon, pinaulanan niya ng yelo ang lugar ng Zalmon. Napakataas at napakaganda ng bundok ng Basyan. Maraming taluktok ang bundok na ito. Ngunit bakit ito nainggit sa bundok ng Zion, na pinili ng Diyos bilang maging tahanan niya magpakailanman? Dumating ang Panginoong Diyos sa kanyang templo mula sa Sinai, kasama ang libu-libo niyang karwahe. Nang umakyat siya sa mataas na lugar, marami siyang dinalang bihag. Tumanggap siya ng regalo mula sa mga tao, pati na sa mga naghimagsik sa kanya. At doon maninirahan ang Panginoong Diyos. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na ating tagapagligtas, na tumutulong sa ating mga suliranin sa bawat araw. Ang ating Diyos ang siyang Diyos na nagliligtas. Siya ang Panginoong Diyos na nagliligtas sa atin sa kamatayan. Tiyak na babasagin ng Diyos ang ulo ng kanyang mga kaaway na patuloy sa pagkakasala. Sinabi ng Panginoon, pababalikin ko ang aking mga kaaway mula sa Basyan. Pababalikin ko sila mula sa kailaliman ng dagat, upang patayin sila at tapak-tapakan ninyo ang kanilang dugo, at magsasawa ang inyong mga aso sa paghimod ng kanilang dugo. O Diyos na aking hari, nakita ng lahat ang inyong parada ng tagumpay papunta sa inyong templo. Nasa unahan ang mga awit, at nasa hulihan ang mga tumutugtog. At sa gitna naman ay ang mga babaeng tumutugtog ng tamborin. Sumisigaw sila, purihin ang Diyos sa inyong mga pagtitipon. Purihin ninyo ang Panginoon, kayong mula sa lahi ng Israel. Nauuna ang maliit na lahi ni Benjamin. Kasunod ang mga pinuno ng Huda, kasama ang kanilang lahi, at sinusundan ng mga pinuno ng Zebulun at Naphtali. O Diyos, ipakita niyo ang inyong kapangyarihan, katulad ng ginawa niyo sa amin noon. Dahil sa inyong templo sa Jerusalem, magkakaloob ng mga regalo ang mga hari para sa inyo. Sawayin niyo ang bansang kaaway na parang mabagsik na hayop sa talahiban, pati na rin ang mga taong tila mga torong kasama ng mga guya.
hanggang sa sila'y sumuko at maghandog ng kanilang mga pilak sa inyo. Ikalat nyo ang mga taong natutuwa kapag may digmaan. Magpapasakop ang mga taga-Ehipto sa inyo. Ang mga taga-Ethiopia ay magmamadaling magbigay ng kaloob sa inyo. Umawit kayo sa Diyos, kayong mga mamamayan ng mga kaharian sa mundo. Umawit kayo ng mga papuri sa Panginoon na naglalakbay sa kalangitan mula pa ng pasimula. Pakinggan ninyo ang kanyang dumadagungdong na tinig. Ipahayag ninyo ang kapangyarihan ng Diyos na naghahari sa buong Israel. Ang kalangitan ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan. Kahanga-hanga ang Diyos ng Israel habang siya'y lumalabas sa kanyang banal na tahanan. Binibigyan niya ng kapangyarihan at kalakasan ang kanyang mga mamamayan. Purihin ang Diyos.